The name of the Father, the the Son, the Son, Holy the Holy Spirit. Amen. Spirit. Pinakamamahal kong Jesus, naway ikaw ang maging tanging hangarin ng aking puso at katas-tasang buti ng aking kaluluwa. Pasiglahin nawa ako ng iyong Espiritu upang ako ay manatiling tapat sa iyong mga biyaya at halimbawa. Naway sundin ko ang iyong mga salita upang mabuhay ako para sa iyo, kasama mo at sa pamamagitan mo. Amen. Amen. In the name of the Father, and Son, and the Father, Holy Son, Spirit. Holy Spirit. Amen. Okay. Hindi gumagalaw. Ayan. Okay, so ang topic natin ngayong gabi ay tungkol sa binyag at kumpil. Kayo bang lahat ay para sa kumpil na? Or merong para sa binyag ngayong itong asin? Meron bang para sa binyag? Paki-raise hand. Wala. So lahat tayo ay para sa kumpil, no? Dito sa klase na to. So bago natin simulan yung pagtalakay sa sakramento ng binyag at kumpil, tatalakayin muna natin ang tungkol sa biyaya at sakramento in general, no? So ano ba ang ibig sabihin ng biyaya, ibig sabihin ng sakramento, ano ang kahalagahan nila sa ating faith life, sa buhay ng pananampalataya. Okay? So, ang binyag at kumpil ay mga sakramento. Ang mga um, ang sakramento ay panlabas o outward na tanda o simbolo na itinatag ni Kristo upang makapagbigay ng biyaya o grasya. So, ang grasya, yun yung natatanggap, at ang sakramento ay ang um, manner ng pagbibigay nitong grasya sa atin, ano? Sige. Lumalim tayo ngayon sa kung ano ang biyaya o grasya. Okay? So ang pinag-uusapan natin dito na biyaya ay grace, no? Hindi yung minsan alam natin na biyaya ay yung tinatawag nating blessing, no? So may particular na biyaya o blessing na tinatawag na grace, okay? So ang grace, ito ay handog ng Diyos sa atin upang makasalo tayo sa buhay na banal, no, ng Diyos. Ito ay binibigay niya ng walang kapalit, libre, kahit na hindi natin deserve. No? Hindi tayo karapat-dapat minsan na makatanggap ng grace, pero binibigay niya ito anyway. Binibigay niya ito ng buong pagmamahal sa pamamagitan ng pag-alay ni Jesus, no, sa kanyang sarili para sa ating kaligtasan. So, hindi natin deserve, pero dahil namatay si Jesus para sa atin, um, nabigyan na rin tayo, nagkaroon tayo ng pagkakataon na mabigyan na rin ng grasya. So, ang grasya rin ay kilos ng Diyos sa ating kaluluwa. So, minsan nakakatanggap tayo ng blessing na yung bang physical, 'di ba? Natutulungan tayo sa kung anong hinihingi natin sa dasal, tawag natin doon blessing. Pag sinabi nating grasya, ito naman ay handog para sa ating kaluluwa para magbago, magkaroon ng kilos or action ang Diyos sa ating kaluluwa, no? So, natalakay niyo na ang salvation history doon sa dalawang nahuling klase. Yun ang rason kung bakit mayroon tayong grasya kahit hindi natin ito nakamit, no, ng sarili natin. Okay. Bakit natin kailangan ang grasya? So, unang-una, um, kailangan natin to upang tayo ay malayo or magamot sa kasalanan at makasalo sa banal na buhay ng Diyos. So, dahil sa grasya, maaari tayong maging holy muli, no? O banal. At nangyayari ito sa pamamagitan ng mga sakramento tulad ng binyag at kumpisal. So alam niyo na sa kumpisal, halimbawa, nagagamot ang ating kasalanan, nagkakaroon ng kapatawaran. No? Pangalawa,
ang grasya ay tumutulong sa atin para magkaroon ng maayos na pamumuhay bilang anak ng Diyos. At pangatlo, binibigyan tayo ng kakayahan ng grasya na makibahagi sa misyon ng pagligtas ni Jesus, no? At para maipalago ang kanyang simbahan. So, ang mahalagang maalala tungkol sa grasya ay nagbibigay ito ng disposisyon or kaugalian, ugali sa atin at kakayahan na gumawa ng tama, no? Ngunit hindi lang siya umaaksyon on its own. So, kailangan may tugon tayo, may sariling aksyon tayo, no? Upang magkaroon ng bisa ang grasya. Okay? So may dalawang uri ng grasya. Unang-una, biyayang nagpapabanal or sanctifying grace. Ito ay grasya na nagbibigay ng bagong buhay sa kaluluwa ng isang tao, no? Meron ding biyayang actual o pantulong or actual grace. Ito namang grasya, ito ay tulong ng Diyos na nagbibigay liwanag sa isip, no, enlightenment, at nagpapalakas sa ating kalooban upang gawin ang mabuti at iwasan ang masama. Okay? Magkakaroon tayo ng mga example mamaya ng biyayang nagpapabanal tsaka biyayang actual, no? Okay. Ngayon, alamin naman natin at talakayin kung ano ang sakramento. So nakalagay dito sa slide, ang sakramento ay banal at panlabasang tanda o simbolo. So simbolo, number 1. Number 2, itinatag ni Jesus. Okay? Number 3, para mabigyan tayo ng grasya at biyaya na tutulong sa ating kabanalan, holiness. So, ang kapangyarihan na magbigay ng grasya ay galing sa Diyos, okay, sa pamamagitan ng pag-alay ni Jesus sa kanyang sarili. Okay? Ngayon, ano ba itong mga drawing dito? So, para mas maintindihan natin kung papaano ang relasyon ng grasya at sakramento sa ating buhay, maaari nating gamitin ang analogy ng isang halaman. Okay? So, kailangan ng halaman ang tubig upang mabuhay at lumago. Marahil ang halaman ay may tubig o tuyot, ngunit hindi natin makikita ito. Nasa loob lang siya ng pot, kumbaga. Ang alam lamang natin na nakakatanggap siya ng tubig na galing sa pandilig. No? Itong yellow na lata, no? Dahil ito ay ating nakikita at nasusubaybayan. So gayon din ang ating buhay, no? Para tayong halaman na kailangan ng grasya upang mamuhay ng tuwid at banal. Now, dahil sa sakramento, mayroong panlabasang anyo, nakakasiguro tayo sa pagtanggap ng grasya na mula sa Diyos. Okay? So, yan ang ating analogy. So, klaro ba kung anong relasyon ng sacrament sa grasya? Okay? Okay. Lagi bang nagkakaloob ng grasya ang sakramento? Okay, ano bang sagot dyan? Oo, lagi siyang nagkakaloob ng grasya, pero kailangan buong karapat-dapat sana na tinatanggap, no? So again, back to yung analogy natin ng halaman, pwede natin maihalin tulad dito sa iba't ibang klase ng lupa, no? So kung ang lupa ay mabato o mabuhangin, sa kaluluwa naman, puno ng kasalanan o masasamang gawain o intensyon, maaari naman itong mabuhusan ng grasya. Kaya lang, mawawalang bisa lamang. Okay? So, mas malinis at mas walang bahid ng kasalanan, mas mabisa ang biyaya ng Diyos
na natatanggap sa mga sakramento. Okay, so, okay. So, ang simbahan naman, anong role ng simbahan? So, sa pamamagitan ng simbahan, pinagkaloob ni Kristo ang mga bunga ng kanyang ginawang pagtubos, no, sa atin, sa kasalanan. So, masasabi natin na sa simbahan, dumadaloy ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng mga sakramento. Okay? So, hindi lang ito kung saan-saan nanggagaling, kundi sa simbahan. Okay? So, merong 7 sakramento ang simbahan. At itong sakramento, pag diniscuss natin mamaya, makikita nyo na parang may katapat, no, sa bawat yugto ng buhay ng tao. Okay? So parang from birth to death. Okay? Merong angkop na sakramento. So una muna ang mga sakramento ng pagtanggap. Okay? Ito ay tinatawag na sacraments of initiation. Okay? So kabilang dito ang binyag, okay, ang kumpil, at ang banal na Eukaristiya. Okay? Ito ang mga unang sakramento na natatanggap sa buhay ng isang Katolikong Kristiyano, no? So, parang ano na rin, parang kunyari, baby ka pag ikaw ay nabinyagan, baby ka rin sa simbahan, no? Tapos pag nag-confirmation ka na, ikaw ay nagiging adult sa simbahan. No? Of course, habang ikaw ay nabubuhay, kailangan natin ng pagkain. So, ang pagkain naman ng ating kaluluwa ay ang banal na Eukaristiya. Okay? So, yan ang 3 sakramento ng pagtanggap. Ngayon naman, ano ang mga sakramento ng bokasyon? Okay? Ito ang mga natatanggap na sakramento ng pagtatalaga ng Diyos ng mga katungkulan natin sa buhay or bokasyon, no? So kasama dito ang kasal, okay, kung saan nagkakaroon tayo ng bokasyon na magkaroon ng pamilya, okay? At kasama rin dito ang banal na orden, no? Or holy orders. So ito ang sakramento na pagtatalaga ng pagkapari, no? Sa mga seminarista, no, nagiging pari. Ang pangatlong uri naman ng sakramento ay ang mga sakramento ng pagpapagaling or sacraments of healing. Okay? So ang mga sakramentong ito ay naghahatid ng paghihilom sa kasalanan o sa pagkakawalay sa Diyos, no? Lalo na ang kumpisal. Ang pagpapahid ng Santo Oleo o Holy Oil sa may sakit, ito naman ay para sa may physical na sakit o kahinaan dahil sa pagtanda, halimbawa, or bago magkaroon halimbawa ng surgery o pag-opera. So, pwedeng magkaroon ng anointing of the sick. Ang ginagawa naman ito ay nagbibigay ng katahimikan ng loob, o lakas ng loob sa pagdaraanan, or physical din na paggamot kung ito ay ninanais ng Diyos. Okay? Dati-rati, akala natin ang anointing of the sick ay para lang sa mga malapit na sa kamatayan. So, hindi na ngayon. Ito ay maaring gawin sa anumang klasing may sakit or kahinaan. Ano? Okay, so nakabilang na ba kayo ng 7? 7 nga ba yun? So, 3 sacrament of initiation, 2 sacrament of healing, sacrament of vocation, at 2 sacrament of healing. Okay, so yan ang mga sakramento. Okay. So, ano naman ang mga bahagi ng sakramento? So, ang
So kahit na iba-iba sila, meron silang mga common na katangian, ano, common factors. Kaya nga. So, ang bawat sakramento, kailangan para maging mabisa ang pagkakaloob ng sakramento, dapat tama o wasto ang mga bagay at anyo at paraan ng paggawad ng sakramento, no? So may mga kumbaga may mga rules, no, ang simbahan para sa pagiging wastong paggawad ng sakramento. So ang sakramento ay binubuo ng bagay. So ang bagay yung nakikita natin na tanda. So nakikita o nahahawakan natin na bahagi ng sakramento, no? At yung anyo naman, kadalasan ito ay mga salita o panalangin upang magkaroon o mabigyan ng kabuluhan ang ritual or seremonya. Okay? So halimbawa, sa binyag, ang tagapamahala o tagabigay ng sakramento ay pari o diakono, deacon. Okay? Ang bagay naman na nakikitang gamit para sa sakramentong ito ay tubig, no, na inilalagay sa ulo ng bibinyagan. Ang anyo naman ay ang salitang ginagamit sa pagdiriwang ng sakramento. So um, sa binyag, sasabihin ng pari, ikaw ay binibinyagan ko sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Sasabihin niya yon, no? So, sa Eucharistia naman, ang ministro ay ang pari. Ang bagay o nakikitang gamit ay ang tinapay at alak. At ang anyo ay pag sinasabi ng pari na ito ang aking katawan na aking inaalay para sa inyo, or ito ang aking dugo na aking inaalay para sa inyo. No? Yun ang anyo. Ngayon, bagaman ang Diyos ang may akda at tunay na tagapagbigay ng sakramento, ninais niya na ang mga ito ay pangasiwaan ng mga ministro ng simbahan. Kasi ang mga ministro, sila ang kumakatawan kay Kristo sa paggawa ng kanilang mga sagradong tungkulin. No? So, silang representative ni Kristo dito, no? Sa simbahan. Okay? So yun ang ating introduction sa grasya at saka sa mga sakramento. So ngayon, pupunta na tayo sa sakramento ng binyag. Okay? So ano ang binyag? Ang binyag ay ang sakramentong nagkakaloob sa ating kaluluwa ng bagong buhay. Sabi nga nila, pangalawang buhay ng biyayang nagpapabanal. So ito yung sanctifying grace. Okay? Na kanina diniscuss natin. Kung saan tayo ay nagiging anak ng Diyos at tagapagmana ng langit. Okay? So matanong nyo, bakit natin kailangan ng bagong buhay? Kapapanganak pa lang, no? Kadalasan sanggol. Sanggol pa lamang ang binibinyagan. So, bakit? Bakit kailangan? So, kailangan natin ng bagong buhay dahil mayroon tayong kasalanang mana o original sin. Okay, naalala nyo ba kung ano ang original sin? Parang natalakay nyo ito sa salvation history, no? So, maikling review. So, sa Genesis, no, alam natin na ang nangyari kay Adan at kay Eva na unang nilalang ng Diyos. Nilalang ang tao na puspos ng banal na biyaya. So, puno tayo ng biyaya noon, no? Walang mali siya, walang masamang hangarin. Diyos mismo ang naninirahan sa kaluluwa ng tao. Ngunit sa Eden, no, sa paraiso, mahigpit na ipinagbili ng Diyos na huwag kakainin ang prutas ng isang puno. Dahil ito ay magdudulot ng kamatayan.
At ang kamatayang ito ay kasalanan. No? Kung kaya't nung kinain ito ni Adan at ni Eva, sila ay nagkaroon ng kasalanan. At ito ang simula ng lahat ng kasalanan sa mundo at sa kasaysayan. Kaya tinawag na original sin. No? At ito ay minana natin. No? So dahil sa kasalanang mana, tayo ay ipinanganak na walang buhay at walang buhay ang kaluluwa. No? Maitutulad dito sa kawalan ng liwanag ng Diyos sa ating kaluluwa. So ang mga epekto ng original sin ay nahiwalay tayo sa Diyos, no? Nagkaroon ng kahirapan, kalungkutan at kamatayan sa mundo, at ang tao ay nagkaroon ng natural na pagkikiling o pagkahumaling sa paggawa ng kasalanan. So sa English, ito ay tinatawag na concupiscence. No? Ito ay parang nagkakaroon tayo ng tendency, no, na magkasala. Di ba? May kasabihan tayo, tao lang po. Parang hindi maganda, pero totoo na ang tao ay may tendency, no, na magkamali. Okay. So ano ang mga bunga ng binyag? Okay, sa binyag, naaalis ang ating kasalanang mana. Okay? So ang kawalan ng liwanag ng Diyos sa ating buhay ay natatanggal. Kung binibigyan tayo ulit ng buhay ng Diyos o nagpapabanal na grasya. Original sin lang ba ang tinatanggal ng binyag? So hindi. No? Inaalis din nito ang lahat ng mga kasalanang aktual na nagawa sa taong binibinyagan. Hindi lang naman, minsan may mga adult na binibinyagan, di ba? Hindi lang mga sanggol. So kung may kasalanan na nagawa ang mga adult or bata na halimbawa, pati ang mga kasalanang aktual natatanggal din. Pati lahat ng kaparusahan na nauukol doon sa mga kasalanan na yon, natatanggal lahat yon. Pero may kondisyon. Okay? Ang kondisyon ay dapat may tunay na pagsisisi sa mga nagawang pagkakamali. Okay? So, ang pangatlong epekto o bunga ng binyag ay binibigay din sa atin ang grasya na tumutulong sa atin na mamuhay na maayos. Bilang anak ng Diyos, tinutulungan tayong maniwala sa Diyos at mabawasan ang posibilidad ng kasalanan. Okay? So, ano ang dalawang mahalagang pangyayari sa binyag, no? Natalakay na natin yung una, which is yung pagkaroon ng biyayang nagpapabanal o sanctifying grace. Okay? Ang pangalawa ay ang pagtanggap ng permanenteng katangian or karakter. Okay, no? Baptismal character. Okay? So sa binyag, nagkakaroon tayo ng permanenteng tatak sa ating kaluluwa. Tatak ni Kristo. Hindi ito mawawala at hindi ito mabubura kailanman. So kaya't isang beses lamang maaaring tanggapin ang binyag. Okay? Ngayon, ano ang kahulugan nitong tatak na ito? So ibig sabihin ay tayo ay kay Kristo. Okay? Nakatakda tayo para sa paglilingkod sa Kanya sa pamamagitan ng banal na pamumuhay at mabuting pagkatao. Okay? So, noong sinaunang panahon, ang mga nabibigyan ng tatak ay ang mga alagad, no? Or mga tauhan ng isang master. So, ganun din tayo. Pag may tatak na tayo ni Kristo, tayo ay sa Kanya lamang. Yun ang ibig sabihin noon. Anong mga epekto ng katangian ng binyag? Unang-una, tayo nagiging bahagi ng simbahan. Okay? At subject na tayo sa mga batas ng simbahan. Okay? Pangalawa,
tayo ay maaari ng tumanggap ng ibang sakramento ayon sa mga takda ng simbahan. So, ito ang tinatawag na gateway na sakramento para sa iba pang sakramento. Okay? Okay. Tingnan natin ngayon ang basehan ng binyag sa Skriptura o sa Biblia. So, matapos maisakatuparan ni Jesus sa mundo ang kanyang mission, no, bago siya umakyat sa kalangitan, inihabilin niya sa kanyang mga apostol ang pagpapatuloy ng kanyang mission. No? So, galing sa Ebanghelyo ni San Mateo, sinabi niya, kaya't humayo kayo, sabi niya sa kanyang mga disipulo, no? Gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. So, galing yan sa Bible, no? So, ibinilin ni Jesus ang kanyang mission na may tatlong bahagi, no? Ang una, pagkapari. Okay? Mission ni Jesus, tatlong bahagi. No? Pagkapari, ipinasa niya sa kanila ang pagbibigay ng sakramento. Diba? Gawin ninyong alagad, binyagan ninyo. Okay? Ito ang magpapabanal sa mga taong kanilang bibinyagan. Yung pangalawang mission, na mission ni Jesus, ay pagiging propeta. So, ang pagpapahayag tungkol sa kaharian ng Diyos. So sinabi niya, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. So ipahayag niyo ang tungkol sa aking kaharian. Pangatlong bahagi ng mission ni Jesus ay ang pagiging hari. Okay? Si Jesus ang mamamagitan, magiging go-between, no, sa Diyos para sa atin, sa mga disipulo. So sinabi niya na ako'y laging kasama ninyo. So gaya ng tunay na hari, no, hindi niya iiwanan ang kanyang mga followers o tagasunod. So malinaw dito na naghabilin si Jesus sa kanyang mga disciples nung kanyang mission para sa kanila, no, para ipagpatuloy ang simbahan na itinatag niya. Okay. So, tingnan naman natin ang binyag ni Jesus na nasa Biblia rin, no? So, si Jesus mismo ay bininyagan din ni Saint John the Baptist, San Juan Bautista. Kahit na hindi naman kailangan ni Jesus, kasi siya ay Diyos na, no? Banal at wala siyang bahid ng kasalanan. Ngunit sinabi niya ito ay dapat mangyari upang matupad ang kalooban ng Diyos. So sa pagpunta ni Jesus sa tubig, dinala niya tayong lahat. Okay? At ipinabanal niya ang tubig ng pagbibinyag. No? Dahil din dito, ang binyag ay pinto sa lahat ng sakramento na ating tinatanggap. No? Ngayon, di bumaba si Jesus, pero lumitaw din siya. No? Lumabas din siya ulit. No? Pagkatapos niyang ma-immerse doon sa tubig ng Ilog Jordan. So lumitaw din siya muli, gaya ng kanyang muling pagkabuhay o resurrection mula sa libingan. So very symbolic, no? Tapos bumaba ang Espiritu Santo, binasbasan siya ng Espiritu, nabuksan ang langit, kung maaalala ninyo, at nagpamalas ng kanyang pagiging anak ng Diyos. Diba? Diba sinabi ng Diyos, "This is my only begotten Son, in whom I am well pleased." Sinabi yan ng Diyos noong binyag ni Jesus. No? So ito ay pagpapatunay at saka simbolo na dumadating ang Espiritu, no? Ang Espiritu Santo sa binyag. No? Okay.
So sabi natin kanina, ang lahat ng sakramento ay malalaman sa kanilang bagay at anyo, no? So, nabigay natin na example ito, tubig ang bagay, no? Bagay ng binyag. Ang tubig na ginagamit sa binyag ay okay lang na hindi pa yung nabe-bless, no? Hindi pa holy water. Ah, mabibigyan ito ng bendisyon or mabe-bless ito during sa ritual ng sakramento ng binyag, no? Okay. Ang anyo naman, no? Ah, so, ikaw ay binibinyagan ko sa ngalan ng Ama, nasabi natin. So, sa English, I baptize you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So, sinasabi niya yun, ano? Okay. Okay, ang obispo, pare at diakono lang ba ang maaaring magbinyag? Okay? So merong isang exception, no? So kadalasan sila lang, pero sa panahon ng emergency, okay? Um, kunwari may kaguluhan tulad ng gera, or may di inaasahang pangyayari tulad ng aksidente, halimbawa, at ang tao ay nasa, malapit sa kamatayan, no? Ang ordinaryong tao o mamamayan ay maaari ring magbinyag. Okay? Basta't nakasunod sa rito at sa intensyon ng simbahan. So, exception lang ito. Okay? Gusto natin sana na talagang pari, obispo o diakono. Okay? Dahil sila nga ang talagang ministro, no, na itinakda ng Diyos. Pero ayaw din niyang ipagkait, di ba, ang grasya sa mga tao sa mga kakaibang panahon, ano? Okay. Ano naman ang mga bagay, okay, na ginagamit sa ritual? At ano ang sinasagisag ng mga ito? Anong kahulugan nila, no? So ang tubig, ito ay simbolo ng buhay, pagpapatawad, at lalong-lalo na kalinisan, no? Panglinis, di ba, ang tubig. Ang krisma naman, okay, ang krisma ito ay olive oil. Okay, olive oil na hinaluan ng pabango na nasisimbolize ang kabanguhan, no, ni Kristo. Okay, ang pagpahid ng Krisma ay tanda ng pagsuklob ng Espiritu Santo at pakikibahagi ng bininyagan sa pinagtatlong misyon ni Kristo. Okay, sinabi na natin, pagiging pari, propeta at hari, no? Ang puti namang kasuotan ay simbolo ng dignidad. Okay? At ito ay tanda na si Jesus ang tunay na kasuotan ng binibinyagan. Okay? Hindi lang damit, pero kumbaga na nakukuha natin ang ang grasya, no, na galing kay Jesus, no? So ito ay simbolo ng kabanalan, di ba? At ng muling pagkabuhay dahil kay Jesus. Ang kandila naman ay tanda ng liwanag ni Jesus na tinatanggap ng binibinyagan. So, ang liwanag na ito ay hindi lang tulong sa binibinyagan, kundi pati para sa mga magulang, ninong at ninang. Ito ay reminder sa kanila na maging ilaw din sa buhay ng pananampalataya ng binibinyagan. Okay. So, ang pagbibinyag ng sanggol. So, bakit, no? Bakit mga sanggol?
Okay, so ang pangunahing layunin ng simbahan ay magbigay ng kaligtasan, no? Na handog ni Kristo sa kanyang sa katauhan. Kasama dito ang lahat, pati ang mga sanggol pa lamang, kaya't hindi ito pinagkakait sa kanila. Okay? So ito ay pruweba din na ang grasya na dulot ng binyag ay malayang kaloob ng Diyos at hindi natin nakakamit dahil sa ating sariling pagsisikap. Okay? So, as much as possible, sanggol pa lang, mabigyan na ng grasya, no, ni Jesus. So, hindi natin ito ipinapagkait kahit sa mga baby pa lamang. Okay. Ngayon, bakit ba kailangang maniwala at magpabinyag? Okay? Bakit mahigpit na hinihikayat ng simbahan na huwag ipagpaliban ang binyag ng sanggol? Okay? So, nakasaad sa Ebanghelyo ni San Marcos na sinabi ni Jesus, ang sinumang sumasampalataya at mabautismahan ay maliligtas. Ngunit ang ayaw sumampalataya ay parurusahan. Okay? So bilang magulang, sino naman ang magnanais na ang ating mga anak ay hindi maligtas at hindi magkamit ng buhay na walang hanggan, di ba? So, sayang lamang na sa kultura ng Pilipino, kadalasan nakakaligtaan natin ang kahalagahan ng sakramento ng binyag. Minsan nagiging mas mahalaga yung party, kung ano yung ihahanda, sino ba yung ninong at ninang, magbibigay ng pa-Christmas. Okay? So, hindi, no? Tandaan, sa pagpili ng ninong at ninang, kailangan sila ay makatulong sa mga magulang na mahubog sa pananampalataya ang binibinyagan. Okay? So, ang paghubog na ito ay sa pag-aaruga, okay? Sa pag-care, sa pagturo sa mga bata habang sila ay lumalaki. Okay? So, pag ikaw ay nabinyagan na, ano ang nagiging tungkulin mo? Okay? So, ang tungkulin ng isang nabinyagan ay mahalin at paglingkuran ng kapwa-tao sa simbahan at sa buong mundo. So, mahalin, galangin at sundin ang mga namumuno sa simbahan. So, dahil nasa ilalim na tayo ng mga batas ng simbahan. Pangatlo, tanggapin ang mga sakramento ng may pagtatangi at pagpapahalaga. Pang-apat, mahalin at isabuhay ang salita ng Diyos. Panglima, magsimba at hangarin ang patnubay ng Espiritu Santo sa katauhan ng ating mga pari. So ano itong mga patnubay? Maaaring sa kumpisal, sa katesismo, o sa counseling. Yan, no? Pang-anim, pakikilahok at pakikibahagi sa pangmisyon na gawain ng simbahan. At pangpito, sikaping mabuhay ng may kabanalan bilang mga anak ng Diyos na sumusunod sa kanyang kalooban at maging bukas sa pag-uudyok ng Espiritu Santo. Okay? So, as summary, okay, sakramento ng binyag, dahil dito tayo ay inaampon, no? Nagiging anak tayo ng Diyos dahil sa pagpakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Tayo ay nagiging kaanib ng simbahan at nakikibahagi sa makatlong misyon ni Jesus. Tayo ay nagiging tagapagmana sa kaharian ng Diyos. Tinatanggap natin ang nagpapabanal na grasya na nag-aalis ng orihinal o kasalanang mana. Ang binyag ay nagtatatak ng katangian o character na hindi nabubura, okay? Magpakailanman. At ang binyag ay pinto sa pagtanggap ng lahat ng iba pang sakramento sa liturhiya ng simbahan. So yan ang summary. Don't forget.
Okay? May tanong ba o okay lang? Tutuloy na lang tayo? Okay? Punta naman tayo ngayon sa sakramento ng kumpil. Okay? Okay, ano naman ang kumpil? So, ang kumpil ay sakramento rin. Okay? Kung saan dumarating sa atin ang Espiritu Santo para pagkalooban tayo ng di pangkaraniwang lakas. Okay? Very important yung hindi pangkaraniwan, kakaiba, kakaibang lakas upang ipahayag ang ating paniniwala at pananampalataya bilang matatag na Kristiyano at sundalo ni Kristo. Wow, serious ito. Sundalo na tayo ni Kristo, no? So, kagaya ng sakramento ng binyag, ang kumpil ay nagpapabago sa kalagayan ng ating kaluluwa. Okay? So, sa binyag, para tayong sanggol na pinanganak muli sa tubig ng Espiritu Santo. Sa kumpil naman, binibigyan tayo ng lakas na mag-mature, okay, sa buhay na may grasya hanggang sa maipaglaban natin ang ating pananampalataya. Okay? At bilang tunay na mga saksi kay Kristo, lalo pang mahigpit na nararapat na ipalaganap natin ang pananampalataya sa salita at sa gawa. So pag binasa natin ang katesismo ng Catholic faith, nakalagay doon, ang kinumpilan ay may obligation. Obligado tayo na ipalaganap ang pananampalataya. So serious business. Okay? So may dalawang mahalagang pangyayari, okay? O bunga, no, sa sakramento ng kumpil. Unang-una, nagiging stronger, no, ang pagkakaugnay natin sa simbahan. Okay? At ang pangalawa ay ang pagpapalakas at pagbibigay kapangyarihan, no, ng Espiritu Santo upang maging tagapagpatotoo o witness kay Kristo sa salita at sa kilos, at upang aktibo nating mapalaganap at ipagtanggol ang pananampalataya. Okay? So, para ma para sa ating, you know, para mabuhay ang ating passion para dito, no? Balikan natin sandali ang mga pangyayari sa Ebanghelyo ukol sa Pentecost. Okay? Pentecoste. Okay? So, 40 days, no, nang matapos ang resurrection o muling pagkabuhay ni Jesus, sinamahan muna niya, no, ang kanyang mga disipulo upang patatagin sila. Bago siya umakyat sa langit, sinabi niya sa kanila na magkakaroon kayo ng kapangyarihan na manggagaling sa Espiritu Santo. Bababa ito sa inyo at kayo ay magiging aking saksi. Hindi lang sa Jerusalem, kundi sa buong mundo. Okay? Pangako ito ni Jesus sa kanyang mga disipulo. So, nung piyesta ng Pentecoste, magkakasama yung mga disipulo, kasama nila si Mama Mary, nandun sila sa isang kwarto, no? Ano mong ginagawa nila doon sa kwarto na yon? Actually, nagtatago sila doon sa kwartong yon. Nagtatago sila dahil takot sila na sila ay maaresto. Imagine ang kanilang master, ang kanilang Lord na si Jesus, inaresto at ipinako sa krus. So napakalaki ng takot nila, kaya sila ay nagtatago, no, sa isang kwarto. Pinagdadasal lang nila na dumating ang Espiritu Santo at dito nagkatotoo ang pangako ni Jesus, no? Isang malakas na hangin ang umihip sa loob ng
selyadong silid kung saan sila nagtatago. At may mga dilang parang apoy na lumitaw sa ibabaw ng kanilang mga ulo. Okay? At alam natin na ito ay ang Espiritu Santo, no? Nagbibigay ng kapangyarihan sa kanila. Okay, matapos mangyari ito, biglang nagkaroon sila ng tapang na maging saksi ni Kristo. So, nagkaroon sila ng pagkakasigasig o zeal para sa Panginoon. Ninais nila na makilala siya ng buong madla. Okay? At binigyan sila ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, hindi lamang sa tapang o lakas ng loob, kundi pati sa pagsasalita. No? Nagsalita sila ng iba't ibang lingwahe. Gumawa rin sila ng mga miracle. Okay? Pag binasa nyo yung mga Acts of the Apostles, ang mga disipulo ay nagpabuhay rin, no? Ng mga di umano'y namatay na. Okay? Nagawa nila yung mga ibang nagawa ni Kristo. Nagpalabas din sila ng mga demons, no? Sa mga possessed. So marami silang nagawa dahil sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kailangan natin tandaan na ang mga disipulo ay mga simple lamang na tao, hindi ba? Sila ay mangingisda. Sila ay nagkasala rin. Tinanggi nila ang pagkilala kay Jesus. 'Di ba? Alam natin si San Pedro, tinanggi. 'Di ba? 3 beses si Jesus. Pero dahil sa Espiritu Santo, nagkaroon sila ng pagbabago at transformation dahil sa aksyon ng Holy Spirit. Okay? So, kung iisipin natin, tayong mga disipulo ni Jesus ngayon sa modern days, di ba? Sadly, tayo rin ay sa ngayon balot pa or puno ng takot at hiya. Okay? Aminin natin na tulad ng mga alagad bago ang pagdating ng Holy Spirit noong Pentecost, takot din tayo at nahihiya minsan na ihayag ang ating pananampalataya kay Kristo. Hindi natin nakikita, sinasabi natin na sa puso, mahal natin siya, ngunit hindi ito nakikita sa mga salita at sa mga kilos natin. So makikita natin dito sa mga tanong sa slide, ilan ba sa atin ang talagang, kunyari sa kantin o sa restaurant, nahihiya ba tayo na magdasal bago kumain? Halimbawa, may nahihiya ba tayo mag-post sa social media tungkol sa ating faith, no? So minsan, um, isipin natin na paano na lamang, 'di ba? Kung hindi nagsigasig ang mga apostoles sa pagkalat ng ating faith sa buong mundo, 'di ba? Paano kung nanatili na lang sila sa kanilang takot? Wala sanang nagpatuloy, no? At hindi natin sana kilala si Jesus ngayon, no? Fast forward tayo sa ngayon, tayo naman ang mabibigyan ng mga gifts at kapangyarihan ng Holy Spirit. So sa kumpil, sinasabi sa atin ni Jesus na as the Father sent me, so do I send you. Okay, so tandaan natin yon. Tayo ngayon ang inaasahan ni Jesus na maging kamay at paa niya dito sa mundo. So kailangan hindi tumigil ang misyon sa atin, no? So seryosohin natin itong ating matatanggap, no, na kumpil. Okay. So, lagi sana tayong maging bukas at hayaan ng Espiritu na maging mas active sa ating buhay. Huwag natin ipagsawalang bahala ang napakahalagang mga biyaya ng Holy Spirit na ang layunin ay bigyan tayo ng lakas at kapangyarihan para sa Diyos.
Okay? Didiscuss pa natin mamaya kung ano itong mga kapangyarihan, ano itong mga gifts na ito. Okay? So, ano ang mga epekto ng kumpil? Dito nakalista, pero iisa-isahin natin, no? So, skip ko muna itong slide na ito. Okay? So, unang-una, pinapalalim ng Espiritu Santo ang ating banal na relasyon sa Diyos Ama. So, sa binyag, tayo ay naging mga anak ng Diyos. Sa kumpil ay pinagtitibay nito. No? At ang ating relasyon bilang sa Kanya, no? Bilang Ama natin. No? Nakakaya natin siya tawagin na tunay na Ama. Okay? Hindi ibig sabihin na tayo ay mas minahal lamang ng Diyos dahil sa kumpil, kundi maipapahayag natin talaga na tayo ay anak ng Diyos at kaya natin ipahayag ang katotohanan ito ng buong pagkatao natin. Okay? Pangalawa, higit tayong pinagbubuklod ng kumpil kay Jesus. So, it unites us even more with Christ, more than sa baptism. Okay? Kung, kung tayo ay mas kaisa ng Espiritu sa kumpil, hindi imposible na tayo ay higit na nabubuklod kay Kristo. Okay? Si Jesus, Diyos na naging tao, ay ang perfection, okay, ng humanity. So, kung kaya't siya ay dapat nating tularan. Ngayon, hindi minsan enough na tularan lamang si Jesus, nararapat lamang na maging kaisa tayo sa Kanya. Okay? So, kagaya ng sinabi ko, para tayo dapat na maging Kristo dito sa mundo. Tayo ang maging kamay at paa niya, no? Para sa ating kapwa. Okay? Pangatlo, pinapatatag ng kumpil ang biyaya ng Holy Spirit na una nating natanggap noong binyag. So, mabilis lang natin ito ngayon dahil tatalakayin din natin isa-isa itong mga biyaya o gifts of the Holy Spirit. No? Okay, so pang-apat, pinapatatag niya ang ating kaugnayan sa simbahan. So sa kumpil, tayo ay nagiging ganap na miyembro ng simbahan. So ginagawang mas perfect ng Espiritu Santo ang kaugnayang ito sa pamamagitan ng ating pakikibahagi sa liturhiya, okay? Sa panalangin at sa sakramento ng simbahan. So, tayo ay itinuturing na adult sa simbahan. So, sa simbahan, ang kaugnayan natin primarily sa liturhiya at saka sa sakramento, pero kasama din dito ang misyon, no? Ang pakikilahok natin sa misyon ng simbahan. Pagtulong halimbawa sa kapwa, no? Okay. Huli sa lahat at ah, para sa akin, nagiging passionate ako. Binibigyan tayo ng hindi pangkaraniwan, super special, okay, na kalakasan o kapangyarihan na ipalaganap at ipagtanggol ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng salita at kilos bilang mga tunay na witness ni Kristo. So number 1 yon. Number 2 ay upang ipahayag ang pangalan ni Kristo ng buong tapang at hindi kailanman ikahiya ang krus. Okay? So mabigat ito, no? Hindi madali ang maging tunay na Kristiyanong Katoliko sa mundo. Diba? Makakaranas tayo ng pag-uusig, minsan kahihiyan, dahil sa ating pananampalataya.
minsan hindi popular ang mga katotohanan ng ating paniniwala, no? Halimbawa, maraming diskusyon ngayon tungkol sa divorce, unang-una, tungkol sa mga abortion. So, hindi popular, 'di ba? Ang maraming ang reproductive rights, women's rights, ganyan, no? So, hindi popular. So, may mga panahon na talagang kailangan natin ang lakas at guidance ng Holy Spirit para maipagtanggol, no? So, hindi tayo binibigyan ng sakramento ng kumpil para sa sarili lang natin. Okay? Dapat ay maikalat natin ang salita ng Diyos. Sabi nila, ang kinumpilan na hindi nagpapahayag ng pananampalataya ay parang sundalo na nag-surrender nang wala man labang kalaban-laban. Okay? So, tandaan natin, layunin at obligation natin na ikalat ang salita ng Diyos. So, kailangan din matuto tayo. Pag-aralan natin. Hindi enough yung, kunyari, yung ngayon, yung mga lesson natin, ituloy-tuloy natin ito. No? Kahit pagkatapos pa ng ating kumpil. Okay, punta naman tayo ngayon sa mga biyaya o gifts of the Holy Spirit. So, itong mga gifts na ito ay mga disposition, no? Or kaugalian. Di ba sabi natin may disposition tayo ng kasalanan na concupiscence. So, ito naman yung disposition na panglaban sa ganong concupiscence, ano? So, ito ang mga tumutulong sa atin na makilala, makinig, at sumunod sa Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So, dito pumapasok kabilang, no, ang ating talino, ang ating kalooban, ang ating willpower, no, na namamahala sa ating mga kilos ayon sa ating pananampalataya. So, habang dinidiscuss o sinusuri natin ang bawat gift, marahil ay pag-isipan natin ng mabuti kung alin sa mga gift na ito ang maaaring kulang sa atin, no? Pagtuklas kung saan may kulang ay ang unang hakbang sa pagpapalalim ng ating relasyon sa Holy Spirit upang lalo nating maisabuhay. Okay? So isa-isahin natin itong mga gifts, no? Okay, so unang-una na gift ay ang pagkatakot sa Diyos o fear of the Lord. Grabe naman, bakit gift tapos pagkatakot, di ba? So, ang kalooban nito ay hindi yung pagkatakot na pagkasindak, no? Itong kalooban na ito ay ang pagkatakot para magbigay galang tayo sa kapangyarihan ng Diyos at matakot sa kasalanan. Hindi sa Diyos, kundi sa kasalanan. No? So, binibigyan tayo ng kalooban na umiwas sa kasalanan, hindi dahil takot tayo sa parusa, kundi dahil mahal natin ang Diyos at ayaw natin siyang masaktan. Okay? So, ang takot na ito ay parang takot ng isang anak sa ama, 'di ba? Yung paggalang, okay? Parang hindi yung takot na sa monster. Okay. So, yun ang una. Pangalawa, kabanalan or piety, no? So ito ang kalooban na sambahin ang Diyos at buong puso siyang paglingkuran. So ang pagdarasal halimbawa ay at ang pagsamba natin ay dahil sa pagmamahal sa Diyos at hindi pabigat lamang. So kunyari nagsisimba tayo, nagdadasal ng rosaryo, etc. At ginagawa natin ito dahil payos tayo kung ginagawa natin ito dahil sa pagmamahal. No? Kasama rin dito ang paglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng paglingkod sa simbahan at sa kapwa ng may kasiyahan. Okay?
pagtulong ng kusa at hindi sa pilitan. Okay? So again, yung spirit at willingness, yung disposition, ang gift, no? Okay, pangatlo ay kahatulan or counsel. So ito ang kalooban upang malaman ng maayos at mabuti ang turo ng Diyos sa iba't ibang sitwasyon ng buhay. Okay? So minsan, hindi masama at mabuti ang pinagpipilian natin. Minsan, parehong mabuti. So, tutulungan din tayo, ito ay isang gift na galing sa Holy Spirit para matulungan tayo na mamili ng pinakamabuting pagkilos. No? Between two good things, ano ang mas mabuti? Okay? Na mas makakapagbigay ng kaluwalhatian at naaayon sa kalooban ng Diyos. Okay, yan ang concept. Sunod ay lakas or fortitude. Okay? Ito ang kalooban, lakas ng loob, no? Na maging matapang at matyaga sa pagsunod sa mga tuntunin ng Diyos sa mga oras ng kahirapan or sa oras ng temptation. Okay? Yan ang fortitude. Okay? um, lakas ng loob at kahandaan na makipagsapalaran bilang tagasunod ni Jesus. So, kahit na, magkaroon tayo ng paghihirap, pag meron tayong fortitude, gagawin natin para kay Kristo, no? So, maari rin itong magbigay sa atin ng mas malalim na pasensya. Okay? Bigyan tayo ng kapayapaan at kagalakan sa mga mahihirap na sitwasyon. So yan ay fortitude. Hindi tayo, ano yung words na ginagamit ngayon? Hindi tayo marupok. Okay? Sunod ay kaunawaan o understanding. Okay? Ito ang kalooban upang maintindihan natin ang mga katotohanan ng pananampalataya ng madali at maayos. Okay? Ito ang kalooban na nagbibigay sa atin na mas malalim na pag-uunawa sa mga misteryo ng ating pananampalataya na hindi maipapaliwanag ng siyensya o pangangatuwiran lamang. Okay? So parang tinutulungan tayo na hindi lang malaman kung ano ang sinasabi ng Diyos, kundi ano ang kahulugan ba nito sa ating buhay, no? So halimbawa, ano ba ang kahulugan ng pagdurusa or suffering? Ba? Ano ba ang ibig sabihin ng transubstantiation? Yung pagiging um, body and blood ni Jesus ng tinapay at alak. Paano nangyayari yon? So, yung mga ganyan ay hindi madaling maintindihan, no? At ang faith at ang understanding from Holy Spirit ang makatutulong sa atin na maunawaan ito galing sa puso. Susunod ay knowledge. Okay? Ito ang kalooban upang matuklasan ang mga katotohanan ng makamundo, okay, worldly, versus ang mga spiritual na bagay. Okay? At ito ang kaalaman sa tunay na kahalagahan ng mga bagay at likha, yung likha lamang, tungo sa pagkamit ng buhay na walang hanggan. Okay? Ito ay kaalaman upang piliin natin ang mga bagay na makakapalapit sa atin sa langit at lumayo sa mga bagay na salungat sa langit. So tinutulungan natin ito na maiwasan ang maraming tukso ng mundo, no? Sa pamamagitan ng tamang pag-unawa. Okay? Ang huling gift, okay, ng Holy Spirit ay wisdom or karunungan. Tinuturing itong pagkabuo ng ating kalooban ayon sa Espiritu Santo. So, kung sabi nila, kung mayroon tayong wisdom,
ay meron din tayo noong 6 na ibang gifts, no? So ito ang pinakamataas, no, sa 7 kaloob ng Espiritu Santo na nagbibigay kakayahan sa atin na makita, maunawaan at pahalagahan ang mga bagay ayon sa pananaw ng Diyos, no? So tinutulungan tayo nito na ilagay ang Diyos sa sentro ng ating buhay, na makita ang kanyang kabutihan at magdesisyon ng ayon lamang sa kanyang kalooban. Okay? So kung isusuma natin lahat ito ay talagang buong pagmamahal sa Diyos, no? At pagtingin sa ating buhay mula sa kanyang pananaw. Okay? So yan ang 7 gifts of the Holy Spirit, no? Na tumutulong sa atin na malaman ang kalooban ng Diyos at gawin ang kalooban ng Diyos. Okay. May napili ba kayo na gift na nais nyo ipagdasal ng mabuti? Okay yon, no? Okay. Puntahan naman natin ang bagay at anyo ng kumpil. So, sino ang ministro ng kumpil? Okay, ang ministro ay obispo lamang. Okay? So ito ay upang mapanatili ang pagiging isa, katoliko at apostolikong simbahan. Okay? At dahil ang lahat ng mga obispo ay kaugnay ng mga unang alagad ni Jesus or mga apostol ni Jesus sa pamamagitan ng apostolikong paghalili. So sa English, apostolic succession. Okay, so pinasa-pasa ang pagiging official na alagad ng Diyos sa pamamagitan ng simbahan, di ba? So kay San Pedro ipinasa ang pagiging Santo Papa ngayon, no? Pababa, no? Yun ang apostolic succession sa Papa. Meron din sa mga obispo. Okay? Ano naman ang bagay ng kumpil? Ang bagay ng kumpil ay ang pagpatong ng kamay at ang banal na krisma o chrism. Ano naman ang anyo? Ang anyo ng kumpil ay ang pagsabi ng obispo na tanggapin mo ang tatak na kaloob ng Espiritu Santo. Sa English ay be sealed with the gift of the Holy Spirit. Okay? Okay. Ano kaya ang ibig sabihin ng pagpapatong ng kamay? Okay? So, sa Acts of the Apostles, ipinatong ni na Pedro at Juan ang kanilang mga kamay sa kanila, sa mga binibinyagan, at tumanggap sila ng Espiritu Santo. So, ang pagpapatong ng kamay ay kumakatawan sa pagdating ng Espiritu Santo, ayon sa halimbawa ng mga alagad, no? Mga apostles. Okay? Ano naman ang banal na krisma? Okay? So ito ay langis ng olive o olive oil na hinaluan ng pabango. Okay? So ito ay binabasbahan o kinokonsagrahan, ginagawang sacred, okay, ng obispo tuwing misa ng Krisma. Okay? Yung Chrism Mass. Okay? Ito ay ginagawa tuwing Huwebes Santo sa katedral. Okay? May Chrism Mass na lahat ng chrism oil ay binabasbasan. Ano? So, ang pabango ay tanda ng pagkahalimuyak ni Kristo na dapat ikalat ng bawat Kristiyano sa mundo. Okay? At ang oil of chrism ay ginagamit sa iba't ibang sakramento, no? So sa binyag, ito ay ginagamit bilang pagbibigay ng kalinisan, okay, at lakas. Okay, sa anointing of the sick, ito ay nagbibigay ng paggaling at paghilom, healing. Okay? At sa banal na orden, ito ay ginagamit bilang pagtatalaga
or pagpapabanal. No? Okay. Ano ang rito ng sakramento ng kumpil? So, ang rito, part ng rites, no, ay yung pagpahid, no, ng banal na krisma sa hugis ng krus sa noo bilang simbolo ng pagbigay ng seal o katangian ng Espiritu Santo. So ang seal ay tatak ng kumpil, no, napatibay ng ating pagiging buong pag-aari ni Kristo, ang paglilingkod natin sa Kanya magpakailanman, at ang pangako ng Kanyang banal na proteksyon sa huling pagsubok sa katapusan ng panahon. So, habang tayo ay naglilingkod kay Kristo, meron din tayong seal ng Kanyang pangako na poprotektahan niya tayo sa huling pagsubok, the last judgment. No? So, tulad ng katangian or character ng binyag, ito rin ay hindi nabubura kailanman. So, permanent character. So, sa mga sakramento, sa 7 sakramento, 3 sakramento lang ang nagbibigay ng permanent character. Okay? Ang binyag, ang kumpil, at saka ang banal na orden, holy order. Okay? Okay. Ano naman ang anyo ng kumpil? Okay. Ang anyo ay ang panalangin na binibigkas ng obispo. So sinabi na natin kanina, matapos ipatong ang kamay at ipahid ang krisma sa noo, sasabihin ng obispo, tanggapin mo ang tatak na kaloob ng Espiritu Santo. Okay? Okay. So sino ang mga nararapat na kandidato para sa kumpil? So, lahat ng nabinyagan na binyagang katoliko ay maaari at dapat actually na tumanggap ng sakramento ng kumpil matapos marating ang hustong gulang. Ngayon, ano ba ang reason kung bakit dapat hustong gulang? Okay? Ito ay upang mapatupad ang intensyon ng kukumpilan matapos ang paghahanda. So, di ba sabi natin, kailangan mature ka sa iyong faith. So, kailangan yung gulang na maaari ng maintindihan, no? At ma-explain ang ating pananampalataya. So, sa kasalukuyang panahon, maraming bansa ang nagbibigay ng kumpil sa gulang na 7 hanggang 12, no? Or 12 taong gulang. Okay? Maaari ring kumpilan ang mga bata na nasa bingit na ng kamatayan at mga hindi pa nakukumpilan. Okay? So kahit adult na tayo, basta hindi pa tayo nakukumpilan, okay din na matanggap natin ang sakramentong ito. So bottom line, basta naiintindihan kung bakit nagpapakumpil at nauunawaan ang lahat ng turo, no, ng pananampalataya. Okay, paano maghanda para sa kumpil? So, ano ba ang kasama sa paghahanda? Okay, unang-una, kailangan may masusing pag-aaral ng katekismo. So, kaya tayo nag-a-attend, kaya kayo nag-a-attend nitong mga klase, okay, para maaral ninyo kung ano ba ang ating pananampalataya. Okay? At higit sa lahat, ang maayos na pag-unawa, okay, sa banal na espiritu at sa hustong pakikibahagi sa buhay ng simbahan. So, kailangan naintindihan natin kung ano ang tinuturo ng katekismo at ano ang sa English ay expectation, no, sa atin bilang bahagi, no, sa buhay ng simbahan. Okay?
So, kailangan bang mangumpisal bago tumanggap ng kumpil? Yes. So, ito ay requirement. Okay? Karapat-dapat. Nais natin na tayo ay kalugod-lugod, 'di ba? Para sa sakramento ng kumpil. Dapat tayo ay nasa state of grace. Okay? Na malinis tayo. Kung kaya't kailangan munang tumanggap ng sakramento ng pagbabalik loob. Okay? Okay. Kailangan ba ang mga ninong at ninang sa kumpil? Okay? Oo. Okay? So, ang bawat kukumpilan, kailangan samahan ng isang ninong o ninang. At kanais-nais, although hindi naman required, na ang mga ninong at ninang ng kukumpilan ay yun ding ninong at ninang nung siya ay bininyagan. So, hindi naman ito requirement. Maganda lang na, natutuloy nila yung kanilang tungkulin, no, bilang ninong at ninang. So, ano naman ang tungkulin ng ninong at ninang? So, during the ceremony, ihahandog nila ang kanilang inaanak sa obispo sa pagdiriwang ng kumpil. At of course, during at pagkatapos ng kumpil ay gabayan, sila sa kanilang pamumuhay bilang mga Kristiyano. Okay? Malapit na tayo matapos. Okay? Ano ang mga kailangan para maging ninong at ninang? So, dapat hindi bababa sa 16 na taong gulang. Okay? Dapat ay binyagang Roman Catholic ang ninong at ninang at sumusunod, no, yung nagpa-practice na Catholic, no? At hindi siya ama o ina ng kinukumpilan. So, minsan tinatanong, pwede ba ang magulang? So, hindi. Iba ang tungkulin ng magulang sa tungkulin ng ninong at ninang. Okay. So, ano ang mga bunga ng kumpil? Parang summary ito, no? So, ang kumpil ay nagbibigay ng banal na espiritu. Tayo ay nagiging maalam na Kristiyano at nagkakaroon tayo ng tatak o katangian ng kumpil. So, ang katangian ng kumpil, ang sakramento ay ang spiritual na tanda ng pagtatalaga ng ating buong pagkatao para kay Kristo. So, sabi nga ni San Pablo, tinatakan niya kami at pinagkalooban ng kanyang espiritu bilang katunayang tutuparin niya ang kanyang pangako. So, gaya ng sinabi ko kanina, ang tatak, tayo ay we belong to Christ, pero meron din siyang promise sa atin, 'di ba? Na poprotektahan niya tayo. Ang katangiang ito ay hindi mabubura at ito ay nangangahulugan ng ating pagiging kaisa ni Kristo. Okay. Last slide. Okay. Ano ba ang point? Ano bang point ng lahat ng ito? Okay. Ang kumpil ay isang napakagandang handog, no? At alay para sa atin. Ngayon, kung buksan natin sana ang ating puso sa sakramentong ito ng napuspos ng biyaya, okay? Maaaring magbago o mas mapabuti pa ang ating mga buhay. It can change our lives. No? So hayaan sana natin ang Espiritu Santo na hubugin tayo sa pamamagitan ng kanyang mga gifts. No? Gifts of the Holy Spirit. At buong puso nating tanggapin at isabuhay ang mga ito. So dito sa English, entering into, ano ba ang bottom line? Ano bang ng bottom line? Kung i-condense natin sa isang slide lang lahat ng ito, gusto nating sabihin ay ang
entering into a personal relationship with the Holy Spirit ay ang talagang bottom line ng ating pamumuhay na Kristiyano, no? Ang pagkakaroon ng relasyon sa Holy Spirit. Kailangan ito mangyari. Okay? Hindi tayo Kristiyano at Katoliko kung hindi tayo magkaroon ng magandang relasyon sa Holy Spirit. At ang Holy Spirit ay may magagandang plano at layunin para sa atin at ibibigay sa atin ang lahat ng ating kailangan para matupad natin ang misyon ng Diyos para sa atin.